I want this, mommy. Napalingon si Natalia sa anak na may hawak-hawak na tsokolating ang pabalat ay ang paborito nitong cartoon character. Nasa grocery sila noon at napadaan lang sa section ng mga matatamis. Mommy, buy this for me, please. Nakapout ang lips at nakapuppy eyes na sabi pa ng 4 years old na batang di niya napansing tumigil pala at nanguha ng tsokolate. Jaden, umupo si Natalia para magpantay sila ng anak. Smart parenting suggests na dapat tingnan daw sa mga mata nito ang bata kapag kinakausap ito. Sa ganoong paraan ay mararamdaman nitong importante ito. What did I tell you about eating too much chocolates? Mahinahon niyang tanong. Not good, bagsak ang balikat na sagot nito. Then return it. Hindi mo pa ubos ang huling binili ko sa'yo, di ba? Okay, mommy, malungkot itong bumalik sa pinagkuhaan nito ng item at ibinalik ang kinuhang chocolate bar. Hindi nagkukuripot si Natalia sa anak. Iniingatan niya lang si Jaden dahil may nabasa siyang artikulo noon na maski maliliit na bata ay maaaring magkaroon ng diabetes. At hindi niya mahahayaang magkasakit ang kanyang anak. Ipinapaliwanag naman niya kay Jaden kung bakit hindi pwede. Awa ng Diyos ay hindi naman mapilit ang kanyang anak kapag sinabi niyang hindi pwede. Kaagad naman itong sumusunod sa sinasabi niya. Jaden is her only family kaya naman gagawin niya ang lahat para maprotektahan ito. Don, mommy, bumalik sa tabi niya si Jaden. Hinawakan niya ito sa isang kamay habang tulak ng isa pa ang shopping cart nila. Gusto niya sanang isakay ito sa cart para talagang mabantayan niya. Pero ayaw ni Jaden. Big boy na raw kasi ito. You're already sleepy, mommy will just carry you. Huminto siya ng mapansing naghihikab na si Jaden at akma niya sanang babuhitan na ito. No, if Jaden slips, who will guard mommy? Determinadong tanggi nito na umatras pa. You got it wrong, baby. It is mommy's duty to take care of Jaden. Come, I'll carry you so you can sleep, nakangiti niyang kumbansi. It's Jaden who will take care of mommy, pilit nito. I'm not going to sleep, I'm your bodyguard. Natouch naman si Natalia kaya hindi na siya nagpilit. Sa murang edad ni Jaden ay protective na ito sa kanya. Okay, but stay close to mommy, alright. Ginulo niya ang buhok ng anak, tapos natigilan siya nang matitigan ang mukha ni Jaden. How long has it been? 5 years. Ang bilis lumipas ng panahon. 5 taon na pero pakiramdam niya, kahapon lang niya huling nakita ang kapareho ng mga pares ng asul na matang nakatitig pabalik sa kanya ngayon. She smiled at Jaden bago siya tumayo. Kumusta na kaya ang lalaking mahal niya? Naalala pa kaya nitong minsan ay dumaan siya sa buhay nito? Napatawad na kaya siya nito sa ginawa niyang panloloko rito noon? Nagtiptoe si Natalia para maabot ang kahon ng gatas na binibili para sa anak. Nakuha naman niya yun pero napailing siya dahil kulang talaga siya sa height. Sana lang ay hindi nagmana sa kanya si Jaden. Nailagay na niya sa cart ang gatas nang mapansing wala sa tabi niya ang anak. Jaden, kaagad na binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Binitawan niya ang cart at agad hinanap si Jaden. Jaden. Lakad-takbo ang ginawa niya habang iniisa-isa ang bawat seksyon ng supermarket grocery. Asaan na ang anak niya? Jaden, namamalisbas ang luha at wala nang pakialam kung pagtinginan na siya. Natalia was sure, hindi siya nalingat ng matagal. Kinuha niya lang ang gatas at, Ma'am, nilapitan siya ng isang grocery staff. Ano pong problema? Umiiyak na hinawakan niya sa magkabilang braso nito ang nagulat na babae. Ang anak ko. Nawawala ang anak ko. Nakita mo ba siya? Nakasuot siya ng pulang shirt at itim na shorts. Ganito siya kataas, nanginginig ang mga labi pati mga kamay na aniya. Tulungan mo ko. Nawawala ang anak ko, parang baliw na niyugyug pa niya ito bago binitawan din at muling hinalughog ang supermarket habang isinisigaw ang pangalan ng anak. Jaden is only 4 years old. How on earth did he manage na makalayo kaagad-agad? Hindi naman kaya may tumangay sa anak niya. Sa naisip ay mas nadobol ang kaba niya. Pakiramdam niya mawawala na siya sa katinuan. Pabaya ba siyang ina? She continued her search amidst the staff's effort to calm her down. Nakakagulo na kasi siya, pero masisisi ba nila ang isang ina na nawawalan ng anak? Ma'am, isa pang supermarket staff ang tumawag sa kanya. May umiiyak na bata sa meat section.
Baka po yun ang anak ninyo, sabi nito. Kinalma niya ang sarili at kaagad namang sumama. Paano napunta roon si Jaden kung sakali? Nasa kabilang dulo yon ng malawak na supermarket. Ayun po, ma'am. Pinapatahan po ng boss namin. Nagliwanag ang mukha ni Natalia nang makita ang anak na umiiyak sa harapan ng isang lalaking nakatalikod sa gawin niya. Nakaupo ito na tila kinakausap nga ang anak niya. May ilan pang staff na uma-assist sa mga ito. Marahil na dahil boss ng mga ito ang lalaki. Pero ang buong atensyon niya ay nakatutok na sa anak na umiiyak pa rin. Parang dinaklot ang puso niya sa awa. Wala ba siyang kwentang ina kaya niya ito naiwala? Jaden, she called his son. Kaagad naman itong nag-angat ng paningin at nang makita siya ay umiiyak na tumakbo ito palapit sa kanya. Umupo siya at ibinuka ang mga braso para salubungin ng yakap si Jaden. Mommy, ramdam niya ang tuwang naramdaman ni Jaden na muli siyang makita. I'm sorry, Mommy, did Jaden make you worry? Did Jaden make you cry? Kumalas ito agad ng yakap sa kanya and then his small hands dried her tears. It's okay, anak. Mommy just got scared that she lost you forever. Where did you go? Ha? Humihikbi pa rin siya pero hindi na siya umiiyak. Everything is well now that Jaden was back safely in her arms. I saw someone holding a balloon, Mommy and I followed them. Sorry, Mommy, hindyang paumanhin pa nito kahit na natakot din ito nang di na siya makita. Kaya nga rin ito umiyak. But a good Mr. help me. He asked someone to find you for me. Noon lang din niya naalalang magpasalamat sa kausap ng anak kanina. Sukat sa pagbanggit ni Jaden ay nagangat siya ng paningin upang magpasalamat sa lalaking ngayon ay nasa harapan na nila. Thank you so much, Mr. Nabitin sa ere ang iba pa niyang sasabihin ng lubusang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Those blue orbs that were as deep as the ocean. Na noong huling beses niyang nakita ay puno ng puot at pagkasuklam sa kanya. So, you're alive, ha? His voice bared a mixture of emotions that Natalia couldn't fathom. Isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Hindi sila nito dapat nakita. Joaquin, halos pabulong niyang sambit habang nakatingala sa lalaking minsan ay inikutan ng kanyang daigdig. Napalunok pa siya ng mamasa minsan pa ang kanyang mga mata. Memories of the past flooded her mind at the same time. It's been a long time, Natalia. And though his face didn't give away his true feelings, Natalia on the other hand, couldn't help but release the tears that threatened to fall from her eyes. Nanikip ang dibdib niya sa simpleng kadahilanan na tinawag siya ni Joaquin sa tunay niyang pangalan. He called her Natalia and not Nathalie. Wow ha! Bulalas ni Natalia na napahampas pa sa mesa. Pakiramdam niya lahat ng dugo niya ay umakyat sa ulo niya. How could this old woman in front of her ask for such a huge favor? Na para bang hindi lumipas ang mahabang panahon na kinalimutan siya nito. Pag-isipan mong mabuti, parang walang anuman na wika ni Belinda. Gawin mo para sa kapatid mo. Sa kapatid ko, ulit niyang gustong matawa. Sa pagkakatanda ko, wala akong kapatid. Wala nga rin akong pamilya, di ba? Natalia, hanggang ngayon ba naman? Kinailangan kang ipaampon dahil hindi namin kayo kayang buhayin ng kakambal mo. When will you accept that? Tama ka, and it really had to be me, right? Kasi si Nathalie may sakit. Kasi si Nathalie mas mahina. Sambat niya, naghirap ba kayo ng matagal? No. Did you come back for me? No. Did you help me when I have no place to stay? No. Masama ang loob niya. Oo, masama talaga ang loob niya. 7 taon na sila ni Nathalie nang mamatay ang kanilang ama. Nagkaloko-loko ang negosyo ng pamilya hanggang sa mabankrupt sila ng tuluyan. Noon gumawa ng desisyon ang kanilang ina na ipaampon ang isa sa kanila ni Nathalie. At dahil sakitin daw ang kapatid niya at mas nangangailangan ito ng kalinga ng ina, siya ang pinaampon. Iyon ay sa kabila ng pagmamakaawa niya sa ina na magpapakabuti siyang anak at tutulong siya sa pag-aalaga ng kakambal niya. But their mother never listened. Tinigasan nito ang puso sa kanya. And Nathalie never objected. Hindi nito iginiit na wag siyang ipaampon. And for the past 18 years, Natalia believed that Nathalie never really cared about her. Patunay pa roon na wala itong tinugon sa kahit anong tangka niyang pakikipagkomunikasyon sa kakambal noong mga panahong nasa bahay ampunan siya.
While Natalie grew up to a fine living, Natalia was fostered from one family to another. May kukuha sa kanya sa ampunan pero ibabalik din siya dahil hopeless daw ang kasamaan ng kanyang ugali. Sinadya niyang maging bad girl para ibalik siya ng ampunan sa pamilya niya. Pero hindi yun nangyari dahil pinapaampun lang din siya sa ibang pamilya. Natalia grew tired eventually sa iba-ibang pamilya. Pero kung kailan siya sumuko at umasam ng isang masayang pamilya, saka naman siya minalas. She was 15 when she moved into a new family. Malaki na siya pero hindi yun naging hadlang para may gusto pa ring bigyan siya ng kumpletong pamilya. Desidido na siya noon na magpapakatino. Pero after 1 month ay lumabas ang tunay na kulay ng foster father niya. Tinangka siya nitong gahasain at salamat na lang sa kanyang presence of mind dahil nakapanlaban siya. The middle-aged man ended up getting stabbed by her in the stomach using a Swiss knife she'd been keeping under her bed. Ngunit imbes na masimpatahan, napagbintangan pa siyang bayulente at mamamatay tao. Pinabulaanan niya yun but with past history of being an ill-mannered kid to back the accusation, Natalia lost the case. Hindi na siya binalik sa ampunan but was surrendered for DSWD custody. She hated her life to the core. Hindi siya nagtagal dun kasi tumakas siya. Her real family was her only hope then. But her merciless mother and twin sister didn't help her, saying they heard of the story of the frustrated murder she had been accused of and they didn't want anything to do with a criminal. She was forcibly thrown out of the house. The streets of the metro was the only place she could run to at that time. Ang mga sumunod na mga linggo ay impyerno para kay Natalia. Natuto siyang magnakaw para mabuhay. Naranasan niyang makipagpatintero sa lansangan habang hinahabol ng pulis. Hanggang sa may mabuting loob na kumupkop sa kanya. Hindi mayaman si Aling Rosana. Sa katunayan ay sa ilalim ng tulay lang ito nakatira at pantawid gutom lang mula sa kinikita nito sa pagbebenta ng sigarilyo at candy ang ikinabubuhay nito. But Rosana had the heart of a mother. For the next 3 years, ito ang naging pamilya niya. They worked together to survive. But fate was cruel. Namatay ang inainahan niya sa sakit na pulmonya. She was 18 then at kahit paano natuto na kung paano makipagsayaw sa buhay, lalo na sa malupit niyang kapalaran. Hindi ko hihingiin ang desisyon mo ngayon, wika ni Belinda. Babalik ako sa Makalawa. I hope by then, you already have a decision. Remember Natalia, it's about your sister's happiness and our family's honor. Sarkastiko siyang natawa. Our family. Nagpapatawa ba ang tiyahin niya? Hindi nga siya itinuring na pamilya, di ba? At 25, mag-isang namumuhay si Natalia. Hindi na sa kalye, but she managed to get herself a tiny room to stay. Hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo pero hindi siya Bob. Street smart si Natalia. At dahil matalinong bata naman siya noon, nadala pa rin naman niya iyon ngayon. In fact, sa trabaho niya ngayong singer sa club, isa siya sa mga kakaunting kayang makipag-usap ng Ingles sa mga dayuhang customers. Yes, entertainer siya, but she wasn't the kind who goes out with a customer. She was just a singer. Wala naman kasi siyang magagawa dahil wala siyang pagpipilian. Ito ang uri ng trabahong alam niya na mabilis siyang makakaipon. Natalia still dreams of going to college. Babalik siya sa pag-aaral. Itataguyod niya ang sarili niya at babalikan niya lahat ng umapi sa kanya. Partikular ang galit niya sa ina at kay Natalie sa maningas na motivating factor niya para lumaban sa buhay. Sandali, pigil niya kay Belinda. Maghayganti ang nais niya, hindi ba? This might be the chance she have been waiting for. Pumapayag na ako. Good. Kung ganun ay sumama ka na sa akin. Gitling gitling gitling. Imbes na maawa, nagawa pang magbunyi sa loob niya si Natalia pagkakita sa kakambal niyang mahimbing ang pagkakatulog sa piling ng mga life support machines. According to Belinda, nasangkot sa isang matinding aksidente si Natalie at sa kasalukuyan ay 1 buwan na itong comatose. Sa tindi ng pinsalang tinamo nito, hindi masabi ng mga doktor kung kailan ito gising. So anong klaseng pabor ang hiningi sa kanya ng tiyahin? Kailangan lang naman niyang magpanggap bilang si Natalie para sa 2 kadahilanan. Una, para sa kanilang ina na si Barbara who was suffering from depression since Natalie's accident. Kung sa mas brutal na paglalarawan, nabaliw ito at sa kasalukuyan ay walang nakikilala.
Puro lang ito Nathalie, Nathalie, Nathalie. Belinda believes na kapag nakita siya nito bilang si Nathalie, her mother might get better. Kung si Natalia ang tatanungin, wala siyang pakialam kung gumaling man ito o hindi. For her, it must be barbarous karma catching up with her. Pangalawa, para sa fiancé ng kapatid niyang walang kahit ideya sa sinapit nito. Si Joaquin Montecarlo. Sa kasalukuyan ay nasa ibang bansa ito at pabalik na ng Pilipinas anytime dahil sa nalalapit na kasal nito at ni Nathalie. Siyempre paano nito pakakasalan si Nathalie sa kalagayan nito? Pero ang mas nagpapagana kay Natalia, their wealth was in the verge of bankruptcy again and Joaquin whose family was very rich was the solution to their problem. Kaya hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal sa petsang itinakda. And that's already in 3 months. Her job was to pretend as Nathalie para maidat ng kasintahan ang lalaki at mawala rin na parang di siya nag-exist kapag kaya na ni Nathalie na i-resume ang buhay nito. But if her aunt was smart, hindi dapat siya ang unang taong pumasok sa isipan nito para tulungan silang malusutan ang problema. Because she was the least of all people who would give a *man if they would lose their business. Pero sa ginawa nitong pagpapahanap sa kanya, Belinda was clearly putting her faith in her niece whom she hadn't seen in so many years. Technically, hindi na siya nito kilala and she freaking have no idea what she was capable of doing to destroy her mother and her sister, isama na rin ito. Belinda made the wrong decision and she was yet to realize that. Before she does, it would be too late. Natalia had other things in her mind and it was far from helping Nathalie or Barbara, she was there for her revenge. I want you to buy time for Nathalie but never postpone the wedding, sabi ni Belinda nang makalabas na sila sa hospital suite ni Nathalie. For the past 1 month, Belinda thanked her lucky stars na hindi mahilig tumawag o mag-video call si Joaquin para kumustahin si Nathalie. Busy raw ang lalaki sa Los Angeles at ang paraan nito ng pagiging boyfriend sa kakambal niya ay ang pagpapadala ng kung ano-anong regalo sa pamamagitan ng executive assistant nito. Are you sure na hindi makakahalata si Joaquin? Tanong niya though wala naman siyang pakialam kung mabuko siya agad. The sooner, the better. Mas masaya kung hindi matuloy ang kasal at bumagsak na naman ng tuluyan ang kabuhayan ng pamilya niyang tinalikuran siya noon. I mean, I'm almost nothing similar to Nathalie. She had to admit that. While Nathalie was graceful and sophisticated, Natalia was the exact opposite. She grew up in the streets kaya taglay niya talaga ang kagaspangan ng kilos na nagtawid sa kanya sa araw-araw niyang buhay. What are you saying? Identical twins kayo ni Nathalie at sa lahat ng kambal na nakita ko na, kayong dalawa ang halos walang pinagkaiba. Kailangan mo lang ng kaunting makeover at training. Iyong iba, pwede na nating gawan ng palusot. Tumango-tango siya. Her aunt was wicked. Kung sino man si Joaquin, he was into the biggest lie of his life. Okay, she answered. Belinda had a point. Kung sa panlabas na kaanyuan rin lang ang usapan, mahihirapan ang sino man na tukuyin ang sino sa kanila ni Nathalie. She was as beautiful as her sister. Also, based on her sister's picture when she was still well, hindi rin nagkakalayo ang hubog ng kanilang mga katawan. While Nathalie got her body being taken care of workout and yoga perhaps, si Natalia naman ay sa araw-araw na pakikipagbaka sa buhay. Doing odd jobs to raise money for her college fund. Sa height, matangkad ito sa kanya ng 1 pulgada. Pero hindi na mapapansin iyon. Halika na, kailangan mo munang mag-ayos bago ka humarap sa mama mo. Pinaikot niya ang mga mata pero sumunod siya sa tiyahin. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang maging pasensyosa. Kapag nakilala na niya si Joaquin, sisiguraduhin niyang isusumpa nito si Nathalie. 10 years ago, isang malupit na ina si Barbara Vergara kay Natalia. Kung makataboy ito sa kanya para namang hindi siya nito sariling dugot laman. Isinumpa ni Natalia ang tagpong iyon ng buhay niya at nangakong babangon siya't maghihiganti. Pero ngayon, gone was the fierce and strong woman she once knew. Isang balisa, bagsak ang katawan at mas matanda sa edad nito na babae ang nakita ni Natalia. Ate, marahang antag ni Belinda kay Barbara na tulalang nakatitig lang sa dingding. Bago sila pumasok sa silid ng kanyang ina ay binalaan siya ng tiyahin na baka magwala ito gaya ng lagi nitong ginagawa sa tuwing may magtatangkang kumausap dito. Ate, andito na si Nathalie.
Pagkarinig sa pangalan ni Natalie ay mabilis na lumingon si Barbara. Natalie, lumapit ka, bulong sa kanya ng tiyahin. Natalie, nangilid ang luha ng kanyang ina. Halos ayaw gumalaw ni Natalia mula sa kanyang kinatatayuan. Ramdam na ramdam niya ang paninikip ng dibdib niya sa matinding galit na nararamdaman. Gusto niyang ibalibag ang dalang tray ng pagkain tapos sugulin ang ina niya at saktan ito. Sumbatan ito. Bakit? Bakit kahit sa ganoong sitwasyon ng kanyang ina ay si Natalie pa rin ang hinahanap nito? Lumapit ka na, naiinis na ulit ni Belinda. Natalie, anak, ibinuko ng kanyang ina ang mga braso nito. Anak ko, give me that and go to your mother. Kinuha ng tiyahin niya ang hawak niya at itinulak siya palapit sa kanyang ina. Nagpilit siya ng ngiti bago lumapit kay Barbara. Hindi siya yamakap, sa halip ay ginagap niya ang mga kamay nito. Mama, halos mapapikit siya. Never in so many years did she ever imagine calling her mother that way again. Natalie, yamakap pa rin si Barbara sa kanya. Bumalik ka na. Opo. Hinalas niya ang pagkakayakap nito dahil ayaw niyang makaramdam ng kahit anong emosyon para sa kanyang ina maliban sa galit. May dala akong pagkain. Kumain ka muna, iniayos niya sa ibabaw ng kama ng ina ang dala nilang pagkain. Ma, paborito mo to, akma niya itong susubuan pero pagtingin niya ulit dito, Barbara was just looking at her face habang may malaking ngiti sa mga labi nito. Ma! Kung andito si Natalia, sigurado ako na aalagaan niya rin ako, Barbara said and that caught her off guard. Binitawan niya ang kutsara at bigla siyang tumayo. Hindi, nagkamali lang siya ng dinig. Her mother couldn't be thinking about her. Ah, yes, in front of her wasn't her wicked mother. Natalie, ani Belinda para ipaalala sa kanyang andon siya bilang si Natalie. Gutom na ang mama mo. Naikuyong niya ang magkabilang kamao na itinago niya sa likuran niya. Parang bata lang na nakatingin si Barbara sa kanya. Perhaps she didn't really mean to mention her name. Besides she was wrong, if she was there as Natalia, hinding-hindi niya ito aalagaan. She'd be applauding for the karma that she got. Ma, kain ka na, lumapit siya ulit at sinubuhan ito. Ate, kumain ka ng marami. Simula ngayon, si Natalie lagi ang magpapakain sa'yo. Sigurado akong mapapabilis ang paggaling mo, sabi ni Belinda na ikinapatinggan niya. Talaga, Natalie, hopeful ang kanyang ina. Oo, mama, napipilitan niyang sang-ayon. Pero pagdating ni Joaquin, mababawasan ang oras ni Natalie sa'yo. Kaya dapat gumaling ka na bago dumating ang magiging manugang mo. Hindi mo naman gustong makita kanyang ganyan ang kalagayan, hindi ba? Baka matakot iyon. Nakangiting tumungo si Barbara. Pakiramdam ni Natalia ay kay tagal ng 15 minutong inilagi niya sa silid ng ina, that the moment she got out from there, she could barely breathe. Good work, bati ni Belinda sa kanya. I haven't seen your mother behave that way in several weeks. Kapag gumaling siya agad, mabubuko niya ang plano mo, paalala niya habang parang pinapagpag ang mga invisible na marka ng mga hawak sa kanya ni Barbara. She would agree if she finds out, hibat balikat nito. Let's go to Natalie's room. Wait, hindi ko gagamitin ang kwarto ni Natalie. Mariin niyang tanggi. Look, kung magpapanggap kang ang kapatid mo, you must sleep in her room. This is too much already, tita. Giit niya, bigyan mo ako ng sarili kong kwarto or hindi ako titira rito. Alright, Belinda conceded, but tonight, sleep in her room. I'll get another room cleaned up for you. Pumayag na lang siya. One night must not hurt. Isa pa, pagod na siya sa lahat ng drama ng araw na iyon. Sa mga portrait pa lang sa kwarto ni Natalie, alam na agad kung sino ang may-ari noon. Hindi rin ito masyadong nagagandahan sa sarili nito Punong-puno ng pagmumukha nito ang kabuuan ng silid. Yung iba solong kuha, yung iba may kasama itong lalaki. Needless to ask, batid niyang si Joaquin iyon. Wala siyang comment sa itsura ng fiancé nito. Typical na gwapo. Expected niya iyon, kukuha ba ng pangit na boyfriend si Natalie? Pero sa itsura ng silid nito, may opinyon siya. Napaka-girly ng ayos noon para sa kanyang panlasa, mula sa wall hanggang sa kaliit-liitang gamit ni Natalie ay puro pink. Natalia was never a fan of the color, para sa kanya ay para iyon sa mga babaeng mahihina ang loob. At hindi siya mahina, she's a strong woman who doesn't need anyone in her life.
Nagkibit siya ng mga balikat at nahiga na sa kama ni Nathalie na ang kalahating espasyo ay okupado ng mga malalaki nitong stuffed toys. Kahit noong mga bata pa sila, si Nathalie lang ang mahilig sa mga laruan. Napatitig siya sa larawan ng kakambal sa dingding. Who would have thought that while she was looking at an exact portrait of herself, the woman staring back at her wasn't her. Sigurado, kapag nalaman ni Nathalie na nasa kwarto siya nito, magwawala iyon. Baka gumising ito bigla, sa kwarto pa lang iyon ha. Paano kung malaman nito na uuwi na si Joaquin at ang madadatnan nitong kasintahan ay ang Denny Despise nitong kapatid na kriminal? A wicked smile formed on Natalia's lips. Sa ganoon pa lang, naka-first base na siya sa paghihiganti sa kakambal niya.